problema na hindi dapat problemahin. Kagabi kasi dyan ako yung maayos. Ang topic natin kanina yung sa Biblia. Kung gusto mo makausap ang Panginoon, basahin mo ang Biblia. Wala lang kasi akong dala ngayon kasi ipagyan naman ng isipan ko. At kahapon din, punong-puno ko ng galit sa puso ko. Kung ano-ano pinagsasabi ko, talagang mapunto lang yung tao na yun. Pero may nabasa ako sa isang Bible verse na na akusahan nila ako paulit-ulit kung wala namang katotohanan pagka mag-iiyak. At magpakumbaba ka na lang habang ikaw hinahamak. Dahil ng isang araw ay tatapik natin dito yung pagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba ay tinataas. Tapos nga pala, yung tungkol sa Bibles natin, total, mas lamang pa yung pag-cellphone natin na umabot tayo ng 5 oras, yung iba nga namamagana ang mata para lang makapag-cellphone. Minsan nga, pag babasa tayo ng Biblia, nababasa natin, naiintindihan, ngunit hindi naunawaan. Kahapon, balisa-balisa naman utak, basa ako ng basa, ang gulo. Ang nasa nakabasa ako ng isang, nabasa ko yung kwento ng buhay ni Jacob sa Bible verse na yung sa kalagitnaan ng buhawi, na lahat isinisi niya sa taas. Lahat. Kung ano yung nawala yung pamilya niya, nawala siya ng mga binigay din sa kanyang biyaya. Hanggang sabihin na basa utak sa isang Bible verse ni Jacob na nagbitaw siya ng buhawi na sabi, anong karapatan mo? Bakit susumbatan mo ko? Nasaan ka ng panahon ng nilikain ko? Ang mundo. Nasaan ka ng panahon na likain ko ang dagat? Nasaan ka ng panahon na lagyan ko ng pundasyon ng dagat? Doon ko lubos na isip na sa sarili ko na ang ginawa niya ako, Panginoon, patawarin mo ako. Kung ako'y naging mapangusga, wala akong karapatan para sabihin sa iyo lahat yan dahil wala akong nalalaman. At yung aking nalalaman, kulang pa sa iyo, ipapagod sa akin. Doon ko naisip na yung taong nagsuklong sa akin na wala namang katotohanan, Panginoon na lang bahala sa kanya. Ligtas pa siya sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, Panginoon, ikaw na po bahala sa kanya. Sana bigyan niyo mo lang siya ng magandang kaisipan. Yun lang po sa akin. Sa ating lahat, lalo po sa ating mga pastor-pastora na walang sawang nag-aakit sa atin ng biyaya at pagpapala. Dahil biyaya ito, dala nila sa atin ang salita ng Diyos. Amen. At totoo po ang sinabi ni Pastor kanina na ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang. Dahil sa akin, nasubukan ko na rin. Kaya ang tanong diyan, kung ano ang dapat nating baguhin. Dahil nung una, hindi ako naniniwala na may Diyos. Kaya ako nakulong. Nung nakulong ako, may nagbigay sa akin ng Biblia. Binabasa ko yung Biblia mula Genesis hanggang Revelation. May nababasa ako dyan, tinatamaan ako. Binabalabag ko. Kung namang binabanatan ng Biblia. Kaya ako ninaniwala na salita ng Diyos ang Biblia. Hanggang dumating ako sa medium, doon ako ginamit ng Diyos. Dahil lahat tayo, kahit marunong ka man, may pinag-aralan ka man o wala, kung hindi ka tutulungan ng Banal na Espiritu, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Sa akin nung una, ang mga classmate ko, mga engineer, pulis, soldado, lahat matataas. Pero pagdating na sa Biblia, hindi na kami pari-pareho. Mayroon na rin silang naiwan. Dahil ang inano nila yung pinag-aralan nila, yung sarili nila, ang sinusunod nila, kaya inaaway nila yung mga teacher namin. At sa akin,
naninigarilyo ako rin dati at nagsusugal at paramura. Pero sa biyaya ng Diyos, sa aking pagbabasa ng Biblia, habang ako ay nagbabasa, tinanim ko sa isip ko, ano kaya ang dapat kong baguhin para maunawaan ko ang Biblia. Dahil kahit basa ka ng Biblia, nang basa ng Biblia, kung walang gagabay ng banal na Espiritu sa iyo, hindi mo maunawaan lahat. Dahil mas marami yung mga nakasulat sa Biblia na hindi direkta. Kailangan basahin mo yung isang chapter para maunawaan mo ng gusto kung ano ang sinasabi yung isang verse. Kaya sa akin, ang masasabi ko, ang patutuo ko sa inyo, ang binago ko, ang paniniwala ko sa Diyos. Dahil noon di ako naniniwala na may Diyos. Ang Diyos ko noon, pera. Pero nung dating ng panahon, tinuro din ng Diyos ang aking isipin. At sumunod ako. Pinaniwalaan ko na ang salita ay ng Biblia ay salita ng Diyos. Amen. Dahil maliwanag yung sinabi diyan sa John 1:1. Sa pasimula nandiyan ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Maliwanag po yun. Kaya kung gusto niyo mga kapatid, na totoo, na maramdaman niyo ang biyaya ng Diyos, kung kailangan, kilalanin natin ang Diyos, paniwalaan natin at magtiwala tayo, saka tayo magbabasa ng Biblia. Meron at meron na maiiwan sa atin. Dahil mahirap unawain ang Biblia, pero kung andyan ang kasama mo, ang banal na Espiritu ng Diyos, kahit wala kang pinag-aralan, maunawaan mo dahil siya ang magpapaunawa sa akin. Magpapaunawa sa atin. Dahil ako, nasubukan ko na rin. Sabi ko nga, mga classmate ko noon, mga teacher, mga yung teacher pa na kasama ko, classmate ko, teacher 3, mayroon mga teacher 4, police, SAP, pero nung practicum namin, hindi pa sila nakalahati, basher na. Kasi mayroon kaming judges na 5. Kaya naniniwala ako na hindi pataasan ng pinag-aralan, hindi pataasan ng ng tao, dahil lang karunungan sa Biblia ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang dapat nating baguhin ang ating pag-iisip para maramdaman natin. Paano natin maramdaman, mga kapatid? Tulad yung paninigarilyo. Kung mananalangin ka na matanggal mo yun at matatanggal mo, maniniwala ka na sa iyo na ang banal na Espiritu. Tulad ng pagmumura. Kung hindi mong mawala ang magmumura mo, maniniwala ka, pagpatuloy mo, kasama mo ang Diyos. Dahil sa akin din, parimura ako noon, nanigarilyo ako noon, nagsusugal ako. Pero sa biyaya ng Diyos, natanggal ko lahat. Maraming salamat po. Bibigyan din ko lang po yung sinasabi ni kapatid na Aragon kanina patungkol doon sa pananampalataya na yung isang tao na may magaspang na pag-uugali. Bago po ako pumunta rito sa ating hall, session hall, bago tayo mag-Bible study, meron akong isang narinig na tao na nagsalita na inaya siya ni Vice na gano'n. Meron tayong Bible study. Hindi ko na po para banggitin yung pangalan. Medyo na-disappoint lang po ako sa sinabi niya na paulit-ulit na lang yung naririnig niya, tingatin siya rito. It's not about, mga kapatid religion. It's all about pananampalataya. Yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Paano natin gagamitin yun, mga kapatid, sa araw-araw na pamumuhay? Katulad po ng paulit-ulit nilang sinasabi, yung pagbabasa ng Biblia, yan po ay patungkol sa ating mga buhay. Kung paano natin gagamitin ang Biblia para i-apply sa ating mga buhay. Katulad ko po, hindi po sa pagmamataas, ako po dati, isa ring literal na walang yan tao. Kapag ako, niloko mo ko, hindi ako papayag na ganun-ganun lang, mga kapatid. Talagang babawi ako sa'yo. Ngunit,
nung minsan natawagin po o hipuin ako ng ating Panginoong Diyos, doon ko po napagtanto na hindi na po pala tama yung mga ginagawa ko. Kailangan ko pong magbalik loob sa Panginoong Diyos, isuko lahat ng mga kasalanan ko sa Kanya. At siguro, umpisa na yung magandang buhay kasama ang Panginoong Diyos. Kasi hindi na po tayo pabata. At palaya na rin po tayo pare-pareho. Ngayon, ang punto ko lang po, yung mga sinasabi ko, mga sinasabi nila ng mga pastor, mga pastora, i-apply po natin sa ating mga buhay. Hindi po kabawasan na araw-araw magbasa tayo ng Biblia. Hindi po kabawasan sa ating pagkatao na isuko natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos dahil isa po ito sa makakatulong sa ating mga buhay, sa ating pagbalik sa malayang lipunan. At yun lang po ang sa akin. Maraming salamat. Una sa lahat, may ako ng salamat sa ating Panginoon dahil sa presensya niya, kusa niya tayong hinimo na dumalo upang tayo mabuo sa gabing ito. Una-una dun sa tungkol sa paano natin baguhin yung tungkol sa pagbabasa ng Biblia. Una-una para sa akin naman kasi, yung pananalangin, number 1 na yan, para maunawaan natin ang pagbabasa sa Biblia. Kasi yung Spirit ng Diyos kasi gumagabay sa atin yan. Kung babaliwalaan natin ang pagbabasa ng Biblia, paano natin maintindihan yan kung hindi tayo magpupukus? So kailangan, yung presensya ng Diyos, kailangan yung ipafeel din natin sa Kanya habang nababasa tayo na kailangan din natin na ipapakita natin sa Kanya na nagpupursige tayo. Kasi para sa akin naman kasi, ang daming pagbabago sa buhay ko, pero pilit pa rin akong, hindi man ako perfecto, pero gumagawa pa rin ako ng paraan para magbago ako. At lagi pa ako nananalangin sa Kanya na baguhin ko, tanggalin mo po ang dapat na mawala sa akin na pinag-aayaw. So ngayon, para naman sa akin kasi, yung sinasabi na ang Biblia ay nagbibigay ng payo kung anong dapat baguhin, nagbibigay ng tamang turo. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, sa lahat ng libro sa buong mundo, para sa akin, ang Biblia ang pinakadapis na nagbibigay ng katotohanan sa lahat. Hindi natin bilang ang libro, pero ito, nag-iisa lang to. Madali lang iintindihin natin. Pero para sa akin, wag lang mag-opinion yung iba. May nabasa kasi ako dito sa Kawikaan 29:1 na hindi naman nanatili pa. Di ba? Ang ayaw magbago hanggang wakas ay hindi na maliligtas. So, para sa akin, gusto ko magbago kasi gusto ko maligtas. Pero yung iba na ayaw nila pakinggan, yung mga sinasabi ng iba, gaya ni pastor, ayaw nila magbago, nasa sa kanila niyan. Para sa akin, at least, na ipaliwanag ko sa kanila kung ano ang nakasaad sa Biblia, kung ano ang totoo. Para sa akin, gusto kong maligtas, kaya gusto kong magbago. Dahil nakasaad naman dito sa Galatia 6:9, manatili kang mabuting tao. Kahit hindi sila maging mabuti sa iyo. Dahil ang may mabuting puso ay pinagpapala ng Diyos. Kaya yun ang pinaka-the best para sa akin. So, sinishare ko lang sa lahat. Lalo sa mga tropa natin, dahil isa po tayong bilanggo, kailangan natin magbago. At sana, tuloy-tuloy na po ito. Para sa akin, gusto kong makasama ang Diyos. Habang nabubuhay pa ako. Kasi, malapit na magwakas ang mundo. Para sa akin, malapit na. Wag na natin hintayin nung andyan na bago tayo magbago. Di ba? Sabi nga sa Biblia, di ba? Darating ang Diyos na gaya ng isang magnanakaw. Hindi natin malalaman yun. Kasi kahit sino magnanakaw ito, malalaman ba natin yun? May pumapasok sa bahay. Ganun ang Diyos eh. Surprise yun eh. Kailangan maging alerto tayo dahil yun ang paalala ng Diyos. Kaya nagbibigay ang Biblia sa 2 Timoteo 3:16 sa binanggit ni Pastor kanina, totoo po yun. Kasi ang Biblia ay nagbibigay ng paalala at katuruan sa lahat. Lalo na sa mga hindi gustong tuklasin ang Biblia. So maraming salamat po sa lahat.